At ako po'y natutuwa at maganda yung mga tanong nila ng mga kanina pa eh. Are we a real Christian? Di ba? Yun ang, sabi ko natutugma ito dito sa session ko ngayon na. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is kung paano tayo magkakaroon ng intimate relation sa Panginoon. Yung ating pagsisikap bilang isang mananampalataya, isang naniniwala sa Panginoon na dapat natin gawin kung tayo ay talagang isang tunay na mananampalataya. Ang ating pong pag-aaral ngayon is Walang lumalabas. Ilay-hands mo. Nagtamo. Ayaw magbasit. Ultimate. Seeking the Lord. Hanapin daw natin ang Panginoon. So, as a Christian, ito po yung isang obligasyon natin, ang hanapin ang Panginoon. Hindi lang po yung tayo, nagsimula tayo na magkaroon tayo ng salvation. Hindi po ito ang mahalaga po is ang hanapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Ano po? At bago po tayo magsimula, tayo po muna magsitayo. At tayo po manalangin. Tumayo po muna tayo. Hallelujah, Lord. Lord, maraming pong salamat sa araw na to at binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon na makapag-aral. Magkasama-sama, Lord, dito sa gawain mo, may pakita namin sa bawat isa ang kahalagahan ng aming pagtitipon, Panginoon. Ang maipahayag namin, ang kapangyarihan mo, maipahayag namin ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Kaya po, nandito kami ngayon, buong puso, Lord, na kami ay mag-aaral ng mga salita mo, Lord. At Lord, tinatas po namin sa iyo ang pag-aaral namin ito. Samahan mo po ako bilang isang tagapagsalita mo, Lord. Gamitin mo ako na isang vessel mo sa aming pag-aaralan ngayon, na lahat ng aking sasabihin ay naayon sa iyong mga kalooban, Lord, naayon sa iyong mga plano, Panginoon. Kaya po, Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa kaunawaan ng bawat isa. Sa kaunawaan ng mga salita mo, Panginoon, na ito ay pumasok sa aming puso at isipan. At Lord, sa araw pong ito ay tinatas ko po sa iyo ang bawat isa, Lord, na magkaroon kami ng puso, Lord, na kung paano ka namin, Lord, makikita bilang isang Panginoon namin. Hindi lang po, Lord, kami na nandito sa loob, pati na po nasa labas. Na Lord, bigyan mo po kami ng kakayahan, Lord, at ipuin mo ang lahat ng mga tao na makakausap namin, na kung paano sila makasama namin dito sa gawain mo dito sa Umejima, Panginoon. Kaya po, Lord, sa araw pong ito, tinataas po namin sa iyo at pag-aaralan po namin ang mga salita mo ng buong puso, Lord, at ang buong pag-iisip namin. Kami pinagpapasalamat at ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kaunawaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-aaralan po natin is about seeking the Lord. Yung po ating pong ang ating pong verse dito is ang ating pong mga objectives dito is to know the importance of seeking the Lord. Ano po ba yung kahalagahan na hinahanap natin ng Panginoon? Hindi ibig po sabihin, hindi po hinahanap natin ng Panginoon ng face to face, ano po. Yung po hinahanap natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang mga attributes, yung kanyang mga gawa, yung mga lahat ng bagay na patungkol sa relasyon ng Panginoon at saka ng kanyang nilalang dito sa mundo. Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano po ba ang kahalagahan ng paghahanap sa Panginoon? At para po malaman natin, to know what are missing to us when we are not seeking the Lord. Kung ano po yung ating nawawala sa atin. Kung ano po yung mga bagay na nagiging kulang sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Bilang kung tayo ay hindi naghahanap sa Panginoon. Hindi po sapat yung tayo ay maging isang Kristiyano. Hindi po sapat yung isang tayo ay nagkaroon ng salvation dito sa mundo. Na tayo nabaptize, na tayo tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin si Jesus Christ bilang isang Panginoon. Hindi pa po sapat yun.
mayroon pong mas mahalaga pong bagay na dapat natin gawin is alamin natin kung sino ba itong ating Diyos. Yung ating Panginoon. Sino ba itong ating Diyos? Kilala po ba natin lahat to? Kilala natin ba ang Diyos natin? Taas po tayo ng kamay, yung nakakilala sa Panginoon. Parang hirap na hirap tumas ng kamay. Oh. Amen po ba tayo? Kilala po ba natin yung Diyos natin? Amen. Kasi po, napakalaga po na alamin natin, kilala natin yung Diyos natin. Kasi maraming Diyos dito sa mundo. Marami dito yung ginagawa Diyos sa mga tao. Di ba? Sino ba yung tunay na Diyos? Sino ba yung dapat sambahin? Di ba? Ang dami. Nakikita natin, meron diyang kay Jesus Christ, meron diyan sa mga rebulto, meron diyan sa mga iba-iba, maraming kahit nga sa mga hayop o sa mga iba-ibang bagay, maraming sinasamba ang tao. Hiwa-hiwalay ng paniniwala. At sino ba ang totoo rito? Kaya po kung pa natin malaman kung sino ang totoong Diyos, dapat po nating alamin, dapat po nating hanapin kung ano ba sino ba talaga ang Diyos na ito? Sino ba talaga yung sinasamba namin Diyos? Ito ba'y totoo o hindi? Amen po ba tayo doon? Ibig po sabi po, ang seeking daw yung paghahanap daw po sa Panginoon, halimbawa, gusto mong mahanapin yung isang tao, mas maniniwala ka kung naharap mo siya ng face-to-face. Yung kanyang presence, yung oras na hinanap mo siya ay naandoon siya sa harapan mo. Tama po ba yun? Tama po ba yung kong yun? Na pagka ikay naghahanap ng isang bagay, gusto mo nakikita mo. Di ba, siyempre? Kung sa tao, gusto mo siya, makakaharap mo siya. Yung pong salitang presence, yung pong presence ng sa Hebrew word po, yung po yung tinatawag na face, yung harapan. Harapan pong na sa Hebrew word po, yung presence. Kaya po, po natin, yung mga panahon ng mga Hebrew, ng mga panahon ng mga Hebrews, gusto nilang magkaroon ng encounter sa Lord, hinahanap nila ang Panginoon through face-to-face. Kung babasahin po natin yung Old Testament, mostly kasi naniniwala sila kung makikita nila yung Diyos. Hindi sila naniniwala without yung walang presence ng Panginoon. Walang silang nadinig na salita o walang kumbaga nun, may mga panahon nun, may mga propeta na silang yung mga propeta lang kasi nung unang panahon na nakakita sa Panginoon, di ba? Tapos naniniwala lang sila sa Panginoon kung makikita nila yung miracle o merong mga tawag dito, merong mga katotohanan. Doon lang sila naniniwala. Pero sa atin po ngayon, bilang isang mga believers dito sa mundo, alam po natin na hindi natin makakaharap ang Panginoon ng harap-harapan na gano'ng unang panahon. Iba na po yung po natin sa panahon ngayon. At yun po ang ating ikawan ngayon. Ang mga believers po daw is, yung po bang tayo po ba ng mga believers? Meron po bang, ang tawag dito, lagi po ba natin nakikita yung presence ni Lord sa buhay natin? Naunawaan niyo po yung sinasabi ko? Parang mga tahimik lahat Mga tahimik lahat kasi parang hindi bilang isang Kristiyano, bilang naniniwala sa Panginoon, nararamdaman po ba natin yung presence ng Panginoon? Amen! Amen! Amen tayo lahat doon? Amen! Siyempre po, ang sagot doon yun, may time po na amen tayo dyan, pero may time po siguro na no rin ang sagot. Yes or no? Yes! Yes or no? Yes! Yes! Amen! Hindi wala mga pagsalita lang yes agad Medyo nag-iisip pa, yes pa o hindi na ang Diyos pa ay present sa buhay natin. Parang nagigilty natin tayo Parang wala yung Panginoon, pagkamisa wala yung Panginoon sa buhay ko Di ba? Pagkatawag, minsan nawawala na. Actually, ang sagot is yes or no. Actually, ang sagot is yes or no. Yes, kasi, anuhin natin, ang God natin is always omnipresent. Nasa lugar siya, kahit nasa lahat ng lugar siya. Naandito siya sa atin, nasa ibang lugar siya, naandun siya sa lahat ng kanyang nilikha.
Malapit siya dun sa mga bagay na sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, malapit siya. Kaya nakakasiguro tayo na ang Diyos ay laging present sa ating buhay. Tama po ba yun? Nakalagay po sa Biblia, God is omnipresent. Ang attribute po ng isang, siya po yung omniscience, di ba? Kaya maano natin yung Panginoon, sigurado tayo na ang Diyos ay nasa atin lagi. Laging malapit sa atin. Kasi naandun siya sa mga bagay na kanyang nilikha. Lagi siyang present. Hindi natin masasabi na, kasi He is an Spirit, na kaya masasabi natin, bilang isang Espiritu, pwede siya sa isang lugar, pwede rin siya sa ibang lugar. Hindi siya gaya ng tao na may physical na na pag nandun siya sa isang lugar na, hindi siya pwede dito sa kabila. Nalalaman mo natin yun? Nalalaman mo natin? Pangalawa po kung bakit po natin mapapatunayan na ang Diyos ay nasa sa atin bilang isang Kristiyano. Kasi po, sabi po sa Biblia, meron po siyang covenant sa atin. May covenant po ang Diyos sa atin, di ba? Naalala niyo po yung covenant ni Lord sa atin? Sabi po sa Matthew 28:20, sabi niya, Behold, I am with you always to the end of the age. Ang ganda po, di ba ba? Yung ang Panginoon, makakasiguro tayo na kasama natin, simula nung tinanggap natin siya, kasi pangako niya to eh. Covenant niya to sa atin. Hindi ito sarili nating kagustuhan na siya yung makasama. Ang Diyos mismo, gusto niya tayong makasama. Nagbigay siya ng covenant sa atin na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mateo 28:20. Tingnan niyo po yun, i-record po ninyo. Na makakasiguro tayo na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Kasama po lagi natin siya. Siguro yan, si Atchang para makapag-interpret siya. At pangalawa po, bilang isang mga there is a time, bilang isang mga Kristiyano, may time na ang presence ng Panginoon ay sa buhay natin. Amen po ba tayo dyan? Amen tayo dyan, di ba? May time na ang Lord ay hindi present sa buhay natin. May time na tinatawag natin siya pero hindi natin nakikita. Hindi natin nararamdaman. Bakit kaya? Dahil sa kasalanan. Kaya po, dahil sa ating karamdamang ito, na ang Diyos, pagkaminsan, nagkakaroon tayo ng mga nasusunod, yung ating mga carnal desire sa buhay, yung mga kagustuhan natin sa buhay, ang Diyos hindi natin nakikita. Di ba? Hindi natin napapansin ang Diyos pala nasa tabi natin, sinusunod pa rin natin yung ating maling gawain. Yun po yung panahon na kahit tayo Kristiyano at ginagawa natin yung bagay na tayo nasusunod, hindi na naaayon sa mga kagustuhan niya, yun ang time na mapipil natin. Lalo tayo may nang masama nangyari sa atin, mapipil natin, bakit parang wala ang Panginoon ngayon sa buhay ko? Parang pinabayaan ako, pero Kristiyano ka. Tumanggap ka na. Di ba? Oo. Sa bawat tao, tayo po, ang malaking hadlang sa buhay natin para hindi natin maramdaman ang Panginoon, yung time na sinusunod natin, yung mga carnal desire ng buhay natin, yung mga physical desire natin, yung mga bagay na hindi tayo nagsosodan sa Panginoon, hindi natin tinatanong kung ito ba'y para sa Panginoon, na almost kinakalimutan natin yung presence ng Panginoon sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, huwag natin tatanggalin sa buhay natin yung ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Laging ang Diyos ay nasa tabi natin. Alam po natin lahat na ang Diyos ay nasa sa buhay natin simula nang tumanggap tayo. Kasi we have the Spirit from Christ. Alam po natin lahat yan. At kaya lang po natin, din natin maramdaman yan, on time,
na kagustuhan natin ang sinusunod natin. Kaya po ang sagot doon sa tanong ko kanina, na ang Diyos ba ay laging present sa buhay natin? Pwedeng yes, pwedeng no. Sometimes pwedeng no. Di ba? Kasi marami sa ating sa atin na, oh, Christian naman ako na ang Diyos lagi nasa buhay ko. Pero, mapipil natin, ang buhay niya, pag minsan, bakit nagkakaganon? Bakit mayroong mga trials na matitindi na hindi niya, na naghihirap siya? Bakit mayroong mga bagay na inaalaw ng Panginoon na ikaw ay maghirap o kaya ikaw ay makaranas ng mga trials? Kasi naandun yung time na nakakalimutan natin yung presence ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba tayo doon? Okay. Kaya nga po, lagi sinasabi ng ano po sabi lagi sa Old Testament at sa New Testament? Sa Bible? Lagi, seek the Lord with all your hearts. Di ba? With all your minds. Paulit-ulit po sinasabi sa Bible yan, di ba? Yung po yung gustong ipako ng Panginoon sa atin na we must be continually na pagpatuloy natin yung paghahanap sa Panginoon. Hindi yung tayo nagkaroon tayo ng salvation, na andito na tayo, umaattend tayo sa church, umaattend tayo sa mga sa gawain ng simbahan, pero hindi natin hinahanap continually yung Panginoon. Kailangan mag-seek tayo. Isik natin yung kwan ng presence ng Panginoon sa buhay natin. Who is this God? What are the things that can do sa aking buhay ng Diyos na to? Para malaman po natin, hindi tayo nanghihina. Hindi tayo nawawala hindi nawawala sa atin yung times na lagi tayong masama. Ang Diyos gusto lagi tayo masaya. Ang Diyos gusto lagi tayo na nahandoon yung kanyang blessing. Kaya po, lagi natin tatandaan ito na ang paghanap, seeking the Lord, is napakalaking importante sa buhay natin. Pagkapagwa tayo doon. Kasi po, maano natin itong panahon ngayon, kasi itong panahon ito, na dito sa mundo natin ngayon, lahat ito yung nation na lagi tayo nagpupulso sa lahat ng bagay eh. Di ba? Kahit sino sa akin, kahit ako, hindi natin may iwasan sa buhay natin yan bilang isang tao na magpulso tayo sa ating wealth, sa mga kayamanan natin, magpulso tayo sa trabaho natin, magpulso tayo sa ikabubuti ng anak natin, di ba? Lagi tayong naghahabol sa oras, naghahabol tayo sa trabaho natin, hinahabol natin kung paano mapaganda yung pamilya natin, hinahabol natin kung paano tayo makapagtayo ng sarili natin mga bahay. Pero at that time, nakakalimutan natin ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng bagay. Di ba? Nakakalimutan natin ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Na pagka tayo nagpupursyo dito sa mundong ito, pinupursyo natin lahat ng bagay, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya po yun ang ating aanin ngayon, yun ang ating pag-aaralan ngayon sa araw na to na ang mundong ito ay laging yun ang dahilan kung paano nila hindi nila binibigyan pansin ang paghahanap sa Panginoon. At as a Christian, we are meant to continually seek. Kailangan nating ipagpatuloy yung paghahanap sa Panginoon at ang kanyang plano sa buhay natin. Hindi po pwede na itigil natin yung ating yung paghahanap natin sa Panginoon. For every times in our lives, sa lahat ng galaw ng buhay natin, kinakailangan natin ipagpatuloy ito. At pag hinahanap natin siya, makikita natin yung deeper desire po ng ating puso, yung ating intimate relation sa Panginoon, na siya ay laging kasama natin, na lagi natin siyang nag-i-improve yung ating pananaw para sa Kanya, nag-i-improve yung ating kaalaman na kung sino ba Diyos na to, kung anong magagawa niya para sa atin. Ano po? Kaya nga sabi ko po kanina, yung salvation is just the beginning. At we need to understand kung sino siya sa buhay natin. And sabi po dito, the Christian life is more than trusting Jesus Christ as Savior, joining the church and getting baptized.
Yung po daw Christian life, yung buhay po daw ng isang Kristiyano, ay hindi basta-basta na yung tayo nagtitiwala kay Jesus Christ. Siya ang aking Diyos. Siya ang aking tagapagligtas. Hindi yung tayo ay basta nakaka-attend dito sa church. Hindi raw po daw ganon. Kinakailangan po daw, gaya po ng nasabi ko kanina, ang Diyos natin is kinakailangan kilala natin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kilalanin natin siya. Hindi yung naging Kristiyano tayo, tama na po tayong umu-attend dito, tama na po tayong umahan dito, tapos na po yun. Kahit po sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi pa po tama yung tayo ay bilang isang maging Kristiyano lang. Ano po? Bakit po daw ba natin kinakailangan hanapin ang Panginoon? Why do we need to seek the Lord? Sa mga unbelievers po, bakit po kailangan nilang hanapin ang Panginoon? Sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Napakarami pong bagay kung bakit hindi dapat ano. Unang-una po kasi, hindi sila tawag dito. Unang-una hindi nila kilala ang Panginoon, di ba ba? Unang-una na yun. At bakit po, ang mga believers na ito ay kinakailangan natin maabot. Kasi ito pong mga unbelievers na ito, ito po yung mga tao na ang gawain kasi is hindi kaayon-ayon sa Panginoon. Una na po yun. Yung pong kanilang iniquities sa buhay sa buhay nila, yun po yung nagtatago sa kanila para hindi makilala ng Panginoon. Yung pong mga time na lagi na silang gumagawa ng kasalanan, yung pong gawain nila, hindi makatarungan, yung pong mga bagay na hindi makatarungan sa pamumuhay ng gawain nila, yun po yung naghihiwalay sa kanila sa Panginoon. Kaya kailangan natin, yung mga unbelievers, kinakailangan po natin madala dito sa church para po maging isang kalugod-lugod sa Panginoon yung buhay na natin. Unang-una natin, kalugod-lugod sa Panginoon na kapagdala tayo dito ng kaluluwa na hindi nakakilala. Amen po ba tayo doon? Amen. Mukhang magkakaiba na tayo ng ano ngayon. Kanya-kanya na ng paling ng ulo. Okay po ba tayo doon? Nakikinig po ba tayo? Nami? Tuloy lang tayo, no? Tapos, sabi niya, yung mga unbelievers na, they will expose to the wrath of God. Unang-una po, doon po sa mga iniquities ng sa mga iniquities will hide His face from them. Ibig sabihin, sa Isaiah 59:1 po, sabi niya, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or His ear dull, that it cannot hear. Yung puro kamay ng Panginoon ay hindi maiksi para maabot ang mga hindi naniniwala sa Kanya. At hindi rin po daw bingi ang Panginoon para hindi niya madinig yung daing nila. At sabi po doon sa 59:2, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He does not hear. So maliwanag po, na yung mga unbelievers, yung mga hindi nakakilala sa Kanya, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan, yun po yung nag-hide sa kanilang mga para sabi nga po dito, your sin have hidden His face from you so that He does not hear you. Kahit puro magdasal yung mga unbelievers, yung mga gumagawa ng mga kasalanan, kahit pala sila magdasal, hindi sila madidinig ng Panginoon. Kasi yung dahil sa gawain nila na hindi makatarungan, yun yung nag-hide sa kanila sa Panginoon. Naunawaan po natin? Amen. Kaya po paano natin, bakit masama gumawa ng kasalanan? Kasi di ba? Pero meron mga pilosopo eh. Masaya naman ako dito eh. Pero hindi natin maano, nakawawa pala sila. Di ba? Kasi hindi nila alam yung salita ng Panginoon. Yung sa iba, okay lang gumawa ng kasalanan eh. Hindi mo na yun. May na-encounter natin yun. Nakarinig na tayo ng gano'n. Natutuwa po silang gumawa ng kasalanan.
Di ba? Hindi wala silang dahil hindi nila alam yung salitang ito, hindi nila alam yung salita ng Panginoon, hindi nila alam na yung ginagawa nilang kasalanan, yun ang nakakapagpalayo sa kanila sa Panginoon. Kaya nakakaawa, di ba? Nakakaawa sila. Pasalamat po tayo lahat dito na naging Kristiyano tayo. Pasalamat po tayo na andito nakakapakinig tayo. Nalalaman natin na ang gumawa pala ng kasalanan ay hindi maganda. Pag gumagawa ka pala ng kasalanan, hindi ka na madidinig ng Diyos. Kasi, minimintain mo yung paggawa ng kasalanan, habang minimintain mo yung paggawa ng kasalanan, naandun naman yung pagtanggi sa ng Panginoon on the time na ikaw ay humingi ng tulong sa Kanya. So, ano ba ang dapat nilang gawin? Di ba? Yun ang dapat nilang alamin sa buhay nila. Kailangan nilang hanapin ang Panginoon. They need to seek the Lord. Okay po ba yun? Pangalawa po, sabi po dito, they will expose to the wrath of God. Nagiging exposed daw po sila, yung mga taong mga hindi naniniwala sa Panginoon, nagiging expose daw po sila sa galit ng Panginoon. Sabi po sa Romans 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na ang mga sinisiwata ng katotohanan ng kaliguan. Naintindihan po natin yung Tagalog na yan. Medyo malalim po yung Tagalog eh. Yung maling gawain. Ibig sabihin, yung galit ng Panginoon, siyang nagiging kalaban mo pagka ikay gumagawa ng kasalanan. Kalaban mo ang Diyos sa oras na ikaw ay hindi nagpatuloy ka sa masamang gawain. Pangatlo po, God will give them over to the depraved mind. Yung po daw tao, yung mga unbelievers na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, na ito po, ini-stop na ng Diyos yung kanilang pag-iisip para sa mga tamang pagdidesisyon, sa mga right judgment. Sa Romans 1:28 po, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinahayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. So makikita natin na ang Diyos, hinahayaan pala ng Diyos yung mga taong ganon. Na hinahayaan niya yung mga tao na gumagawa ng makasalanan at hindi talagang nakikinig sa Kanya. May time na hinahayaan ng Panginoon. Nakakatakot po yung ganon pag hinahayaan tayo ng Panginoon. Di ba ba? Bilang isang Kristiyano, alam niyo po, naano ko po sa kailan ba, natanong ko nasabi ko kay Mami, yung una kong kinatatakutan ay ang Panginoon. Di ba? Sa atin po, sino po ang una natin kinatatakutan sa buhay natin? Yung po bang asawa natin? Yung po bang pamumuhay natin? Yung po bang pangailangan natin sa buhay? Yung ba kinatatakutan natin? Bilang pong isang Kristiyano, dapat po natin unang katakutan ay ang Panginoon. Pangalawa lang po yung asawa natin. Kaya po, ako rin po, una ko natatakot sa Panginoon bago ang asawa ko. Tama naman kayo naman yun. Yung po yung kahalagahan na itigil natin yung paggawa ng masama. Kasi ang Diyos pala, hinahayaan niya tayo na yung isip natin talagang hindi na makapag-isip ng tama. Hinahayaan niya tayo na ang ating mga judgment sa buhay, yung mga ay pwedeng maliko-liko na. Hindi ba ibig sabihin nito, hindi kayo ikako ng Panginoon? Hindi ibig sabihin nito na pababaya kayo ng Panginoon. There is a way, syempre. Hindi pwede yung hindi pwede yung na, stop ka, dyan ka na, bahala ka na, doon ka na.
Hindi ganon. Laging may way ang Panginoon. Alam natin ang Diyos ay mapagmahal. Alam natin ang Diyos natin, hindi niya pababayaan ang lahat ng nilikha niya. Di ba? The point lang is, kinakailangan nating alamin, dapat nating hanapin siya, alamin natin kung anong gusto ba niya. Naunawan po natin? Naunawan po natin? Kaya po, maawa po tayo dun sa mga tao na talagang nagpapatuloy ng gawaing masama. Maawa po tayo doon. Ating pong bigyang yung puso natin, maging ano sa kanila. Maging malapit ang puso natin dun sa mga tao na alam natin kinatatakutan natin. Pero dapat pala, maging malapit tayo sa mga tao na yon. Imbis na katakutan natin sila, i-force natin ang sarili natin na maakay natin sila sa Panginoon. Na matigil yung kasamaan nila. Kasi yun ang number one gusto ng Panginoon sa atin. Bilang isang Kristiyano, sabi ni Jesus Christ, di ba? Kung ano yung ginawa ng Panginoon, kailangan natin pagpatuloy. Hindi basta-basta yung tayo ang lumalago. Actually, hindi naman tayo lumalago pag hindi tayo nagpatuloy ng gumawa sa Panginoon. Di po ba? Actually po kasi, pagka tayo, nandito lang, nakaupo tayo, nakikinig lang tayo, wala tayong ginagawa, ang Panginoon hindi rin po natutuwa sa atin. Hindi natin na-share yung kanyang mga salita. Hindi tayo nakakapagdala ng mga kaluluwa na wala pa sa kanya. Hindi po natutuwa ang Panginoon sa ganon. Kaya po, gusto ng Panginoon, bukod sa tayo ay nandito bilang isang nahayag na, bilang isang ginagamit na ng Panginoon, kinakailangan natin gumawa, kinakailangan natin para makapagdala sa Kanya ng kaluluwa. Kaya kinakailangan natin, isik natin lagi kung ano ba yung dapat natin gawin. Isik natin kung sino ba yung Panginoon na ano ba pinapagawa sa atin ng Panginoon. Isik natin yung kapangyarihan ng Panginoon para may share natin sa ibang tao. Okay po ba tayo doon? Kaya po, lagi po natin ikon sa sarili natin na tayo ay ginagamit ng Panginoon para sa mga tao ito. Tayo ay dapat magpagamit sa Panginoon para sa mga tao ito. Hindi tayo nandito para tapos na. Hindi tayo naging Kristiyano, tapos na. Hindi po ganon. Ang gusto po ng Panginoon, magpagamit tayo para madala natin itong mga tao ito. Kasi po, sa totoo lang po, yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila ay parehas lang ng pag-ibig sa atin na yun ang gusto mangyari ng Panginoon. Ano po? So, sabi po dito, the unbelievers daw is they will continue to misunderstand the Scripture. Nagpapatuloy sila na hindi nila naintindihan yung salita ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinto 2:14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay naunawaan lamang ng paraang espiritual. Maliwanag, di po ba? Maliwanag. Maliwanag na yung mga tao na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, yung mga tao na wala pang espiritu ng Panginoon, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Hindi nila naunawaan, magbasa man sila na magbasa, hindi nila maunawaan. Bakit? Kasi ito ay salita ng espiritu. Ang nakakaintindi lang nito ay yung may espiritu ng Panginoon. Di ba ba? Kaya dapat po nating malaman na ang mga tao na walang espiritu ng Panginoon, hindi nila naintindihan ang ano. Kaya kinakailangan na ang tulong natin. Kinakailangan natin isik lagi ang kuwan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ihanapin natin ang salita ng Panginoon para ma-share natin sa kanila. Kasi tayo lang po, ang tamang paraan para maunawaan nila ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga talaga na hanapin natin ang kuwan ng Panginoon. Isik natin lagi siya. Isik natin ang kanyang mga salita. At sabi pa po dito, remember, the wage of sin is death.
Yung po daw kapupuntahan ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapot ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Nahuluan po natin ibig sabihin nito. Kaloob na walang bayan. Thank you, Lord. Yung puro kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Alam niyo po ba na meron tayong tatlong kamatayan? Hindi dalawa. Talagang dalawa lang ang pinagkakalan natin, di ba? Wala pa physical death. Alam po natin yung physical death, yung namamatay ang katawan natin. Spiritual death. Di po ba? Ano po yung pangatlo? Meron pa po tayong eternal death. Yun po yung sabi po sa Revelation, kumano yung Revelation 20, 21. Kung babasa natin yung Revelation 20, 21, meron tayong eternal death. Panghabang buhay nating kamatayan. Revelation 20, 21, buong ano po yan? Revelation 20 at 21. Chapter 20 and 21. Medyo wala po dito, hindi ko po nailagay yung verse dito, pero buong chapter po, basahin niyo po para maunawaan natin. Revelation 20. At 20 nga, 20. 20 at first. Hindi, buong ano po yun, basahin para maunawaan. Kasi hindi maunawaan pagka isang ano lang. Buong Revelation 20. 20 and 21. Hanggang 21, may silang yan eh. Pahayag. Hanggang 20 20 lang eh. Hanggang 15 lang yun. Hindi yung 20. Hanggang 15 lang ano. Chapter 21. Sa'yo may Bakit sa dagdag. akin may 20, 21, 22? Dahil yung Jerusalem na yun. Baka pahayag 21. Kaya nga, pahayag 20. Revelation parehas din yun eh. Pahayag 20. 21, 22. Ito may 22 sa akin. Hanggang 22. Hanggang 22. Ano nga? Ano pahayag 20 verse? Eh, buong ano yun, buong 20. Kasi hindi maunawaan pagka verse ka. Buong verse yun. Chapter Ay, yun. mami. Wala yun. Verse. Chapter lang. Buong chapter ng 20 and 21. Chapter. Chapter 20. Yun po yung kwan ng ano, yun po yung tinatawag na eternal death. Na ang na tayo ay merong kamatayang na eternal. Yung 21 verse 8, yun ang ano ba? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga... Para po natin maunawaan maigi yung kwan ng ibig sabihin ng eternal death, kailangan basahin po natin yun eh, buo. Kasi pagka verse lang, hindi natin maunawaan. Nung 20 and 21 lang. Okay po? Basahin po natin sa bahay para po maunawaan natin. Yung kuri po natin basahin, ano po. At yun po yung kaya nga po yung mga tao na hindi tumatanggap kay Jesus Christ as their Savior are dead spiritually and will experience the eternal death spoken at the 20th chapter of the book of Revelation. Okay? So, yun po yung kwan ng mga unbelievers. Yun po ang dapat na mga tao dito, mga kahihinatnan ng mga unbelievers pagka po sila ay nagpatuloy sa masamang gawain. Yung pong mga hindi na sila pakikinggan ng Panginoon, yung galing ng Panginoon ay maranasan nila, yung pong ititigil ng Panginoon yung kanilang right judgment sa buhay nila, at saka yung pong bibigyan sila ng kamatayan na walang hanggan. Ano po? So, sa mga believers naman, bakit kinakailangan nating hanapin ang Panginoon? Sa ating mga believers, bakit kinakailangan nating magpatuloy tayo na hanapin natin ang Panginoon, isip natin ang Panginoon?
Kasi po, kinakailangan bilang isang believers, kinakailangan po natin makumport tayo doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Maranasan dapat natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang blessing sa atin, lahat ng mga gusto mangyari ng Panginoon, kailangan maramdaman natin. Kasi bilang isang mga manggagawa ng Panginoon, naandito na tayo eh. Gusto ng Diyos, gusto niyang ipakita sa atin yung kanyang pag-ibig. Gusto niyang ipakita sa atin kung ano ba ang kaya niyang gawin sa atin. Nakukuha po ninyo? Nakukuha po ninyo ang ibig sabihin? Kaya kinakailangan natin magpatuloy sa paghahanap sa Panginoon. Hindi basta tayo naging isang believers, tapos na. Hindi basta tayo na meron tayo salvation, tapos na. Hindi po ganon. Kinakailangan kasi gusto ng Panginoon na malaman natin kung ano ba yung kaya niyang ibigay sa atin. Kasi kung hindi natin siya hahanapin, kung hindi tayo magsisik kay Lord, hindi natin malalaman kung anong gusto niya para sa atin. Tama mo ba tayo doon? Kahit pa tayo naging believers, makinig tayo ng mga preaching, without tayong self-seeking, yung sarili natin mismo, hindi tayo naghahanap. Umattend man tayo sa church, umattend tayo ng magbasa man tayo nitong Bible. Kung hindi naman talaga tayo deeply, yung desire natin, hindi nakaset, yung puso natin, hindi nakaset yung espiritu natin, kaya nga po nang lagi sinasabi ni Mami, na laging iset natin yung ating espiritu, iset natin yung ating puso, iset natin yung ating isipan. Kasi kung hindi natin iseset yung isipan natin sa paghahanap sa Panginoon, hindi po natin mararamdaman yung kaginhawaan, yung blessing, yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kinakailangan po natin magpatuloy sa paghahanap sa gawain ng Panginoon. We must seek the Lord. And paano ba natin yan ang dapat ang pag-seek sa Lord? Sa paanong paraan? Sabi po, as a believer, we must seek the Lord with all our hearts. Buong puso nating dapat hanapin ang Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 29:11-23, sabi po dito, I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Sabi niya doon sa 12, then you will call my name, you will come to me and pray to me, and I will listen to you. You will search for me, and when you search for me with all your heart. Sabi po dito, kinakailangan with all your heart para po makuha natin ang lahat ng gusto mangyari sa atin ng Panginoon. If we search the Lord with all your heart, He will listen to us. Pakikinggan daw po niya tayo. If we search the Lord with all our heart, bibigyan po daw tayo ng future na with hope and good future. Kaya kung hahanapin natin ang Panginoon bilang isang Kristiyano, bilang isang maniniwala, kinakailangan buong puso nating hanapin siya. Hindi pwede yung hinahanap natin ang Panginoon, pero diretso naman tayo sa ginagawa nating kasalanan. Hindi po pwede yun. Nandiyan, sumusunod ako sa Panginoon, nagsisimba ako linggo-linggo, nagpe-pray ako araw-araw. Pero mayroon ka pang isang kasalanan dito na patuloy mo rin ginagawa. Hindi pwede yun. Okay mo ba tayo doon? Hindi pwedeng pagsabayin ang paggawa sa Panginoon tapos diretso pa rin yung ginagawa mong kasalanan. Di ba? Pag sinabing with all your hearts, kinakailangan ang Diyos lang, yung desire mo, yung focus mo, nasa Kanya lang.
Hindi pwede yung desire mo, hindi pwede yung desire mo, na ang desire mo sa Panginoon, tapos, meron ka bang ibang paniniwalaan? Halimbawa, sino po dito yung naniniwala sa horoscope? Dati yun, dati. Naniniwala ka ba sa horoscope? Sa hula. Sa hula. Kasi, pag sinabing with all your hearts, kinakailangan, ang focus mo lahat nasa Panginoon lang. Wala kang ibang pwedeng gawin, kundi yung gawain ng sa Panginoon. Kahit takarakuji. Oo. Kasi, sinabi mo with all your hearts. Sinisik mo yung Panginoon, hinahanap mo ang Panginoon with all your hearts. Ay, gusto kong makita ang Panginoon, gusto ko siyang makilala. Magpapahula kaya ako dito. Tama ba yun? Tama ba yun? Gusto kong makilala ang Panginoon, pupunta ako sa mga hula. Hanapin ko ang Panginoon. Mukhang mali yata yun, di ba? Hindi mukhang mali, talagang mali. Kaya pag sinabing we seek the Lord with all our hearts, kinakailangan hindi tayo maniniwala dyan sa mga hula, hindi tayo nagpe-pray sa ibang Diyos, hindi tayo naniniwala sa ibang sa ibang pananampalataya. Ano pa't sinabing with all your hearts tapos naniniwala ka pa sa mga hula? Di ba? Nakuha po natin? Nakuha po natin? So, if you are a true believers and you are seeking the Lord with all your hearts, kinakailangan one way ka lang. One way lang tayo. Hindi pwede yung naniniwala ka rito pero dire-diretso pa rin yung gawa mo ng kalukuhan mo. Hindi pwede yung ganon. Kinakailangan with all your heart, kinakailangan buo yung ating puso na sa Diyos lamang talaga. So, another is, kinakailangan po maging diligently, we need to seek the Lord. Kailangan po maging matyaga tayo sa paghahanap sa Panginoon. Sabi po din sa Proverbs 17, I love those who love me, and those who seek me diligently find me. So, yung puro mga nagtsatsaga na naghahanap sa Panginoon, yung puro yung mga tao na minamahal ng Panginoon. Hinahanap natin siya, nagtsatsaga tayo, hindi tayo sumusuko. Ano mong bagay na hirap na dinaranas natin? Ano mong bagay na na-encounter natin sa buhay na nakapipigil para hanapin siya? Kinakailangan, hindi tayo titigil, lagpasan natin yung hirap na yon, lagpasan natin yung mga bagay na humaharap para hindi natin siya makita. Kailangan nating magtyaga. Sa gawain natin dito, kinakailangan natin ipagpatuloy natin ang bagay na gawain natin ito dahil doon tayo mamahalin ng Panginoon Diyos. Alam niyo, napakalaking experience ko sa buhay ko ito. Lahat kasi ito yung piniprint ko ngayon, ito patama lahat ito sa akin eh. Lahat ito patama sa akin eh. Noong una kasi puro lagi kong hindi nasusunod yung paghahanap sa Panginoon. Much more than ako sa trabaho ko than seeking the Lord. Bilang isa na nagsishare ng Word of God, bilang isa na ginagamit ng Panginoon na tumatayo rito, kinakailangan much more yung paghahanap ko sa Kanya. Kasi, anong isi-share ko sa inyo kung hindi ako naghahanap ng ano, di ba? Anong isi-share ko sa inyo kung ako ay much more yung aking mga gawain kong pang sarili ang mas marami kaysa paghanap ko sa Panginoon. Kaya po yun ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan maging diligently, maging matyaga tayo sa paghahanap sa Kanya. Matyaga. Nihongo to ni. Kambatte. Kambatte, kami-sama no, koto wo, ne, shiru koto. Ne? Kami-sama ni shiritai dattara, ne, donna koto atte mo, donna
ことはどんなトライアルでも、ね、どんな問題あっても続けるべき、ね、もし神様が本当に知りたいんだったら、ね、それはどんなことあっても必ず続けること。ちょっと問題あったら、ちょっとこれ私なんか困るなと思ったら、それやめると、それは神様がね、愛してないってこと。今ここ書いてあるのは、ここの、プラベス18の書いてあるのは、神様はね、その続ける、ね、自分が神様のことを続ける探すんだったら、これは神様がね、その神様からの愛がね、恵みに、ね、大丈夫？わかります？ So, we need to seek the Lord diligently. And another one, we need to seek the Lord continually. Magpatuloy daw po tayo sa paghahanap sa Panginoon. Huwag tayong titigil. Sabi po sa Psalms 105, seek the Lord and His strength, seek His presence continually. So, kinakailangan natin ipagpatuloy yung paghahanap sa Panginoon. Hindi tayo titigil. Don't stop me. Kinakailangan nating malaman kung ano yung plano niya sa buhay natin, kung anong plano, kung anong iniisip ng Panginoon. God wants, nothing is too significant to be lifted to God in prayer. We must seek His mind about decisions and plans in our lives. So, kung kinakailangan ang isang way, ang isang way, kung paano tayo makakapagpatuloy sa paghahanap sa Kanya, we need to pray continually. Kinakailangan natin na huwag natin ititigil yung mga prayer natin. Lord, gusto po kitang makilala. Lord, gusto po kitang malaman kung ano yung pag-ibig, yung mga plano mo sa akin. Kinakailangan natin sabihin sa Panginoon yung mga bagay na hinahanap natin siya. Hinahanap natin yung kapangyarihan niya, gusto natin malaman siya. Kinakailangan natin mag-pray. Kinakailangan natin dire-diretso lang tayo ng pag-pray. And another one is, we need to seek the Lord confidently. Sa Hebrew 11:6, sabi po dito, and without faith, it's impossible to please Him. Pagka daw po wala tayong pananampalataya, hindi natin mabibigyan ng kalugudan ang Panginoon. Hindi natin magbibigyan siya ng kasiyahan. And for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So, ganun pala. Bilang isang believer, bilang isang mananampalataya, kinakailangan tayong maniwala na ang Diyos ay talaga nag-i-exist. Kailangan tanggalin natin sa puso natin yung mga doubt. Kasi gaya nga po nung nadidinig natin sa ating mga kapatiran, bakit hindi ako pinagpapala ng Diyos, samantala Christian ka na. Nagsasalita ka pa ng gano'n. Bakit hindi yata ako nadinig ng Panginoon? Di ba? Bakit hindi ako makapagpagaling? Di ba? Bakit meron akong ang dami kong trials? Dapat hindi po pala gano'n. Kung ikaw ay isang mananampalataya, isa tayong mga naniniwala sa Panginoon, maniwala tayo that the Lord exists. Na ang Diyos ay talagang totoo. Hindi haka-haka lang ang isip natin, hindi haka-haka lang ng puso natin, kundi sa pananampalataya natin, naandoon yung naniniwala tayo na totoo talagang may Diyos. Kasi
Ang dami pong meron tayong mga bagay na pinaniniwalaan kahit hindi tayo sure. Di ba? Meron tayong mga bagay na gano'n, pinaniniwalaan natin pero hindi tayo sure kung totoo o hindi. Tama mo ba ako doon? Kaya kailangan po, kung tayo ay isang believers na nananampalataya sa Panginoon, kailangan natin i-sure sa buhay natin, panindigan natin na ang Diyos ay nag-i-exist. Wala yung, bakit ako hindi pinapagpala ngayon? Eh siguro nasa iyo ng dahilan. Di ba? Gaya ng ulo natin pinag-aralan. Hindi mo siya hinahanap. Ang ginagawa mo ay yung carnal desire ng buhay mo. Yung iyong sariling kagustuhan. Yun ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang Diyos. Kasi kung naniniwala kang nandiyan ang Diyos, tutulong sa'yo na whatever na trials na hirap na ginagawa mo, nandiyan pa rin yung Diyos. Aba yun ang salita niya. Di ba? Kinakailangan natin panindigan na ang Diyos ay nag-i-exist. At lastly, bilang isang believers po daw, kinakailangan natin maging humble. Kung maghahanap tayo sa Panginoon, hahanapin natin, if we seek the Lord, kailangan humbly tayo. Hindi tayo nagmamalaki. Marami tayong natin na gano'n, di ba? Siya pa ang magaling kaysa Diyos pagkamisan Di ba? Meron tayo sabi nga, Psalms 10:8 po. And in the pride of his face, the wicked does not seek him. All his thoughts are, there is no God. Kaya yung mga tao na naghahanap sa Panginoon, pero ayaw niyang ibaba yung sarili niya, hindi niya makikita ang Panginoon. Isa ng magandang halimbawa dito, karamihan sa mayayaman. Mapon natin. Di ba? Gusto nilang makilala ang Panginoon. Gusto nilang makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila. Gusto nilang lumigaya. Bagamat may pera sila, pero bakit di sila maligaya? Di ba? Yung kanilang pride kasi nahandog pa rin na hindi mo kailangan ng Diyos. Kasi may pera naman ako Hindi mo kailangan ng Diyos, maligaya naman ang buhay namin Hindi mo kailangan ng Diyos dahil tinan mo ang ganda ng buhay namin. Masaya ako. Yun yung mga tao na hindi makakakita sa Panginoon. Kinakailangan, pag nagsisip tayo sa Panginoon, kailangan ibaba natin ang ating sarili. Whatever we have, kung anumang bagay na meron tayo, kinakailangan natin baliwalain. Kinakailangan nating magpa-under. Kinakailangan nating magpakumbaba bago natin siya hanapin. Nakuha po natin? Okay po ba tayo? So, paano natin mahanap ang Panginoon? How do we seek Lord? Paano ba natin mahanap ang Panginoon? Sabi po dito, the heavens are telling the glory of God. Ang langit po daw, sinasabi niya yung kabutihan ng Panginoon. Kaya pwede nating hanapin ang Panginoon sa kalangitan. Di ba? Sa paligid. Di ba? Kung ano yung kanyang mga nilalang. Kung ano yung kanyang mga ginawa dito sa mundo. Doon natin makikita ang Panginoon. We reveals Himself in His Word. Yung mga salita niya dito sa Biblia. Makikita natin siya rito. Kaya kung isa itong paraan kung paano natin siya makikita. Ang pagbabasa ng Biblia, ng mga salita niya. Pangatlo, He show Himself to us in the evidence of grace in other people. Makikita natin sa buhay ng ibang tao. Di ba? Pwede natin i-compare yung buhay natin doon sa mga tao na ginagamit ng Panginoon para sa'yo.
Kasi, habang tayo may pride, hindi natin hahanapin natin po, nasan ba ang Panginoon? Bakit, di ba, sinasabi natin na, ay, ginagamit siya ng Panginoon para sa buhay ko. Di ba? Hindi nyo na yun? Hindi nyo na ako nasabi po minsan yun. Ang bait naman ng sis na to. Sabi to, pinigay ka sa akin ng Panginoon. Kasi kailangan kita ngayong oras na to. Meron tayo na gano'n, di ba? Nararamdaman natin yung puwan ng Panginoon, nakikita natin siya sa pamamagitan ng mga nakasalamuhan nating tao. Sa ating mga kapatiran, sa ating kapatid, sa ating ina, kahit kaninong tao na ibinibigay ng Panginoon sa buhay natin. Okay po ba yan? So, dito na po tayo magtatapos. Sabi nga po dito, as a believer, we should be seeking God because He is certainly seeking us. Kinakailangan daw po natin hanapin ang Panginoon dahil hinahanap niya tayo. Hindi tayo ang lang ang naghahanap sa Kanya, siya rin hinahanap niya tayo. He desired to sit on the throne in each of our heart. Gusto niya na umupo sa ating kaibut-buturan ng ating puso. Kinakailangan nating makinig sa Kanya that He can bless us and His best and His work will work in our lives. Nakuha po ba natin lahat? Okay, magsitayo po tayo. Hallelujah, Lord. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, Lord, sa natutunan namin, Lord, sa pinag-aralan namin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa mga ginamit mong salita. Maraming pong salamat, Lord, sa mga Espiritu, Lord, ng paggabay sa amin, sa aming pag-aaral ngayong araw na ito ay naunawaan namin. At aming nalaman, Lord, na ang paghahanap pala sa iyo ay napakahalaga, Panginoon, na hindi lang kami bilang isang mananampalataya, bilang isang nasave na, bilang isang Kristiyano. Kinakailangan po dapat pala naming hanapin kung sino ka talaga, Panginoon. Kaya po, Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng gagawin mo sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga taguyod, pagtataguyod mo sa amin sa buhay namin, Panginoon. Alam po namin, Lord, na naandyan ka lagi. Alam po namin na lagi ka namin kasama. At Lord, hayaan na mo na magkaroon kami ng desire sa puso namin, sa isipan namin, Panginoon, na lagi ka naming hanapin. Kaya po, Lord, nagpapasalamat kami dahil hindi lang po pala kami naghahanap sa iyo, kundi pati ikaw, Panginoon. Ikaw naghahanap ka rin sa amin, Panginoon. Kung paano ka namin hinahanap, Lord, mas mahigit pa yung paghahanap mo sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, dakilain ka, Panginoon. Dakilain ang pangalan mo, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Bilang isang Panginoon namin, bilang isang Diyos namin, bilang isang nag-Savior namin sa buhay namin, Panginoon, na magbibigay sa amin, Lord, ng pangalawang buhay, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming pong salamat. Ikaw ang Diyos na napakabuti, Panginoon. Ikaw ang tunay naming Ama, Panginoon. Kami po yung nagpapasalamat, Lord, at ibinilang mo kami sa pamilya mo. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga gagawin mo pa sa buhay namin, Lord.